Alam niyo ba mga kababayan na muli na naman pong binabanatan. Oh, gusto nilang i-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Pero bago natin ipagpatuloy mga kababayan ko, mga ka-explore baka nanonood po kayo dyan at hindi pa kayo nakasubscribe, ay huwag nyo naman po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin po yung like para lalong sipagin naman po si YouTube na ika nga mag-recommenda sa ating video para mas marami pong makakapanood nito. Maraming salamat po. Alam nyo, maghapon ang kasama po ng Pangulo ay ang mga magsasaka, mangingisda. Oo, sa mismo pong kanyang kaarawan yung kanyang kapanganakan. Imbes na siya po ang regaluhan, siya pa po ang ikangay nagpaulan ng mga regalo. Grabe Pagod po maghapon ng ating Pangulo. Na kalimitan, ang mga may ikangay magse-celebrate ng birthday, di po ba? Kalimitan po dyan ay lumiliban pa sa trabaho. Oo, lumiliban pa sa trabaho para ikangay paghandaan ng espesyal na araw na yan. Pero ang ating Pangulo, hindi ginawa yan. Bagkos, ang mga kababayan ang inuna niyang bigyang pansin. Kita po ninyo, ganyan po ang puso ng ating Pangulong Marcos. Dahil lamang po sa duran-duran na yan, sabi ng, ewan ko, yung mga pinapalabas nilang mga balita ngayon, impeach BBM, impeachable daw. Nakakatawa naman ang mga ito. 15 million, yung iba naman 10 million, kung ano-ano mga numero ang sinasabi nila na ibinayad daw. Pera ng bayan ang ibinayad daw. Grabe, oo. Matalino po ang Pangulo. Kaya ako po naniniwala 100% hindi pera ng bayan or hindi pinagpaguran ng mamamayan ang ginastos dyan. Oh, personal na okasyon ngayon Pinapirma ng Presidential Communications Office na nag-perform sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos ang English pop rock band na Duran Duran. Anila inihanda ng mga kaibigan ng Pangulo ang birthday party na ginanap sa isang hotel sa Pasay. Sabi ng PCO na surprise daw ang Pangulo sa party. Doon lang daw nalaman ng Pangulo na imbitado para mag-perform ang grupo. Ayan, ang liwanag naman po ng balita, Sinurpresa ang Pangulo ng kanyang mga kaibigan, ng ilang mga kaibigan para sa kanyang karawan. Dapat natin malaman mga kababayan, hindi po basta-basta o mga pangkaraniwan ang mga kaibigan ng Pangulo. Di ba? Mga negosyante o sa madaling sabi mga mayayaman talaga. Naiintindihan kaya nila yung salitang sorpresa? Hindi po alam ng Pangulo yan. Kaya nga ang tawag sorpresa Kaya nga sorpresa, hindi niya alam. Dahil kung siya ang nagbayad para sorpresahin ang kanyang sarili, malaking kagaguhan na yan. Hindi ba? Ang alam ko si Mr. Bean lang. Si Mr. Bean lamang ang gumagawa noon. Yung ginawa ni Mr. Bean na sinorpresa yung sarili sa pamamagitan ng isang maliit na envelope na ikangay parang bumabati sa kanya. Ay nako, isa pa po. Ano sa tingin nila? Mahirap lang ba ang Pangulo na walang pambayad niyan? Barya lang naman yung 15 million kung 15 million yan Oo, barya lang po sa mga kaibigan ng Pangulo. At kahit ang Pangulo pa mismo ang magbayad niyan, kayang-kaya naman yan Gaya ng sabi ko kanina, matalino po ang ating Pangulong Marcos. Alam na ng Pangulo ang kahihinatnan pag ginawa niya ay isang kabulastugan at corruption habang nasa pwesto. Hindi niya gugustuhin yung nangyayari ngayon sa mga dating opisyal at dating Pangulo na si dating Pangulong Duterte na napakarami pong kinakasangkutang kaso at kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado at saka sa Kongreso. Alam niya ang rule of law. Katunayan, umiiral po ang rule of law ngayon sa kanyang panahon. Dahil siya mismo ang nagsabi na sumunod o kaya sundin ang rule of law. Alam niyo mga kababayan, karapatan din ng Pangulo ang maging masaya. Katulad po ng ibang ordinaryong mamamayan, di ba? Ikaw, ako, lahat tayo, may karapatan na mag-celebrate ng ating napaka-importanting araw. O di ba yung ating kapanganakan, yung birthday natin. Itong iniiyak ng mga inggitero na kesyo kinurap daw ni PBBM ang ipinambayad po sa bandang Duran-Duran 20,000%.
Hindi peso ang pinag-usapan dito. 20,000% naniniwala po ako na yan ay isang paninira o inggit lamang. Bakit ko po nasabi yon? Alam nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ay ipinanganak na may kutsara, may tinidor at may platong ginto. Ang kanyang asawa na si Lisa, yung ating First Lady, ay ganun din. Ay sobrang yaman din ang mga yan Araneta. Professional na ang mga anak. Yan, di ba? Ang panganay ay congressman na. Palagay nyo, hindi ba nila kaya magbayad ng ganong kalaki ng halaga? Kailangan pa nilang kurapin talaga ang buwis ng mamamayan o galing sa pawis ng mamamayan? Yan ay isang malaking kalokohan, mga kababayan ko. Tama naman yung sinabi nila na bawal tumanggap ng regalo ang presidente bilang public official. Pero ang nakasaad sa Republic Act, kung babasahin po natin lahat ng section, maliwanag naman na bawal tumanggap ng regalo ng may kapalit. Aba, yun pala Ngayon, patunayan nila na may kapalit nga yung sorpresa kay PBBM. Tama? Maglabas sila ng ebidensya. Maglabas po kayo ng ebidensya na mayroon pong kapalit o kaya pera ng taong bayan ang ginastos o pinambayad sa bandang Duran-Duran. Okay? Kung wala silang mailalabas, at sigurado naman ako, wala talaga silang mailalabas. Kaya maliwanag na ito ay isa lamang paninira sa Pangulo. Impeachable daw. Impeachable kung may ebidensya. Di ba? Paano naman kung wala? Di wala Speaking of impeachment, mga kababayan, nako, mukhang matindi ang mga ebidensya para i-impeach or laban dito kay BP Sara. Mismong si Senador Trillanes or dating Senador Trillanes daw ang magsusulo ng impeachment laban dito kay Vice President Sara kung hindi po mangunguna ang Kongreso or wala pong mag-i-sponsor. Yan ang sinabi ng magiting na dating senador, Senador Magdalo Trillanes. Mga kababayan ko, bawat Pilipino ay may karapatan. May kalayaan. May kalayaan, karapatan para maging masaya. Opisyal man ng gobyerno o pribado. Huwag ka lamang lalabag sa batas. Dahil sa panahon ni PBBM, may kalalagyanan ka.